So, kung nasa inyo po ang mga confession sa Tagalog, it is page 3. Page 3, paragraph 7. Napag-aralan po natin sa nakaraan that ang lahat ng nakasaad po sa Biblia para po sa ating kaligtasan, pagkilala po sa Diyos, at ang yung mga bagay na dapat po mailagay sa loob ng gawain ay malinaw na ipinahayag ng salita po ng Diyos. Ngayon, pagdating po natin sa section 7, Section 7 or paragraph 7, nakalagay po dito, ang mga nilalaman ng kasulatan ay hindi lahat malinaw o madaling unawain. Gayunpaman, ang mga bagay na kailangan malaman ng tao upang maligtas ay malinaw na ipinaliwanag upang ang mga taong aral at hindi aral ay magkaroon na sapat na pangunawa sa tamang paggamit ng pag-aaral ng teksto. Ngayon, kung babasahin po natin ang wikang English, it says in paragraph 7, all things in Scripture are not equally plain in themselves, nor equally clear to everyone. Yet those things which are necessary or essential to be known, believed and observed for salvation are so clearly propounded and revealed in some place of Scripture or other, that not only the educated but also the uneducated may attain a sufficient understanding of them by the due use of ordinary means. Now, dumarating po sa buhay po ng isang Kristiyano, siguro hindi ako born again, o siguro wala sa akin ang banal na Espiritu dahil hindi ko nauunawaan ang mga ilang teksto sa Biblia. Now, there is a 50-50 there that we must explain. Unang-una, kung ang salita po ng Diyos, pagdating po sa konteksto ng kaligtasan at kung paano po maligtas, ay hindi matanggap ng tao, then yes, wala sa kanya ang banal na Espiritu. Pero kung ikaw ay naligtas na, pero may mga ilang bagay, kagaya po ng doktrina, kagaya po ng mga ilang talata o bersikulo, na hindi mo nakuha agad o naintindihan agad, hindi nangangahulugan wala sa atin ang banal na Espiritu. Kagaya po ng nakasaad po dito sa 2 Pedro, Kapitulo 3. Kung atin po babasahin in 2 Peter chapter 3, talatang 15, 2 Peter chapter 3 verse 15, malinaw na sinabi po ni Apostol Pedro ang mga bagay na ito. 2 Peter 3:15 hanggang 16. Alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo, sa pamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya. Gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan, kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. So dito, kitang-kita ho natin si Apostol Pedro, puspos ng banal na Espiritu. Kinasihan ng Espiritu Santo upang maisulat ang mga bagay na ito. Siya mismo ang nagpatotoo na bagamat sumasa kanya ang banal na Espiritu, pagdating sa mga katuruan ng mga ilang teksto ng Biblia, particularly yung mga writings po ni Pablo, mahirap intindihin. So, does that mean Peter was not filled with the Holy Spirit? The answer is no. Siya rin ang nagsabi, we must grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kagaya po ng isang sanggol, kapag siya po ay nagsimula sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos, may mga ilang bagay na nakukuha po niya, pero habang pumapasok po siya sa mga panibagong pag-aaral o aralin o mga doktrina ng Biblia, minsan mahirap unawain o intindihin. Subukan po ninyo ibigay ang buong kahulugan ng eschatology sa mga bagong mananampalataya. They will not understand all of it. Halimbawa,
Yung sinabi po ng ating confession, yung mga bagay na malinaw patungkol sa kaligtasan, essential. Ibinigay ng Espiritu Santo ng malinaw. Pero ano po yung mga pinagdedebatehan po ng mga Kristiyano na hindi malinaw? I'll give you an example. Si Adam po ba, ligtas o hindi ligtas? We don't know. What happened to the dinosaurs? We don't know. Who built the pyramids? We don't know. Ano po naging kalagayan ni Jonah pagkatapos ng Jonah chapter 4? Walang binabanggit. Hindi malinaw. Does that mean we don't have the Holy Spirit? No. The confession teaches us, base po sa tinuturo po ng Biblia, yung mga bagay na nais po ilinaw sa atin ng banal na Espiritu, pagdating sa kaligtasan, ay malinaw. Pero pagdating sa mga ibang doktrina, pagdating sa mga non-essentials na walang kinalaman sa kaligtasan, hindi ito klaro. Kaya pinagdedebatehan pa rin po ng mga Kristiyano, sino po yung mga Nephilim? Mga anghel ba yan? O yung mga kamag-anak ni Cain o ni Seth? Sino yung mga anak ng Diyos ng Genesis 6? Mga anghel o mga anak po ni Seth? So, these are things na pinagdedebatehan pa rin po ng mga Kristiyano. Bahagi na rin po dito yung Revelation 20. Ito po ba ay nagtuturo ng pre-millennial, amillennial, post-millennial? So, may mga bagay na hindi po klaro. And the number one reason why hindi po klaro po ito sa atin is number one, habang nandito po tayo sa laman, we do not have perfect knowledge. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 13. The reason why hindi klaro ang lahat ng bagay sa atin is because wala ho tayo perfect knowledge. Unang Korinto 13, at dito po tayo mga kapatid sa talatang 8. 1 Corinthians 13 verse 8. Tignan niyo po nakalagay. May katapusan ang pagpapahayag na mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ganoon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Hindi pagganap ang ating kaalaman. You see? Ganoon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng araw na maging ganap na ang lahat, mawawala na ang anumang hindi ganap. Noong bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay katulad ng isang bata. Ngunit ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. Sa gayon para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon, ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat, tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. So ano po ang malinaw na tinuturo po ng Biblia? Si Jesus ang daan. Si Jesus lamang ang Diyos na nagkatawag tao upang makapagbigay ng kaligtasan. May iisang Diyos na pinahayag sa pamagitan ng 3 persona. Malinaw yan. Ang Biblia lamang ang otoridad ng simbahan. Malinaw yan. We are justified by faith alone. Malinaw yan. Pero ang hindi malinaw, sino po ang 24 elders? We don't know. When it comes to the millennium, who is really right here? We don't know. Ano ang pangalan ng asawa po ni Job? Ano po ang pangalan ng asawa ni Cain? We don't know. These things were not revealed to the church because they are not essential for your salvation. Okay? Now, tatandaan po ninyo, ano po ba ang essential that is revealed? There's one God, 3 persons. Salvation comes by faith alone, through Christ alone, given by grace alone. Malinaw yan. These are doctrines that are non-negotiable. Kapag lumabas ka dito sa mga kategoryang ito, hindi ka Kristiyano. Pero ano po yung mga non-essential na walang kinalaman sa kaligtasan? Is Christ coming before tribulation, during tribulation, after tribulation? Non-essential. Are the gifts of the Spirit still continuing or have they ceased? Non-essential. Is it amil, post-mill,
pre-meal, non-essential. Pagdating sa Last Supper, should it be observed weekly, monthly, yearly? Non-essential. So these are cases, mga kapatid, na masasabi po natin, may mga bagay that are unclear in Scripture, not because wala sa atin ang banal na Espiritu, but it's because of the fact, habang nandito po tayo in an imperfect state, kulang ang ating kaalaman when it comes to these things. Yan ang kino-confess po ng ating mga kapatid na Reformed Baptist. Bilang mga Reformed, we do not claim to know everything. Kaya nga may kasabihan sa wikang Latin, semper reformanda. Nang ibig sabihin, habang pinag-aaralan natin ang Biblia, nalalaman natin what God wants to reveal. But on this side of life, hindi natin malalaman ang lahat ng bagay. Pero wag ho tayo pumasok sa radikal na angulo where it says, total pastor, hindi naman natin malalaman lahat ng bagay, hindi na ako mag-aaral ng Biblia. Mali yun. Dahil inuutos po rin sa atin ng Biblia, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So section 7, ang mga nilalaman na kasulatan ay hindi lahat malinaw o madaling unawain. Subalit, sa tamang paggamit ng pag-aaral ng teksto, malalaman po natin ito. What does that mean? Sometimes, if you just have the Bible, pero wala kang tamang resources, then there's a lot of things you won't know. So when you have the Bible, everything that we need to know about salvation ay nandito. Pero pagdating sa mga background studies, pagdating po sa mga manuscript tradition, paano nabuo ang Biblia, how do we know these things? May mga ibang sources na pinintulutan po ng Diyos for the church na magamit po natin para lalo ho natin maunawaan ang salita po ng Diyos. So the mentality, all you need is the Holy Spirit. You don't need anything else. You don't need to go to church. You don't need the teachers of the church. You don't need any of that. You just need the Holy Spirit. There's truth, yes, pero don't be ignorant. Because the church understands doctrine together. Hindi lang yung nag-iisa. Kaya ano po ginawa ni Apostol Pablo? Para lang matiyak po niya na tama ang pahayag ng Diyos na binibigay sa kanya, nakipag-meeting po siya kanino? Sa mga ibang apostol. He had the Holy Spirit, but he still needed guidance with the others. At nung nagkaroon ng problema sa church in Acts 15, hindi nagsarili yung mga alagad. Ang ginawa po nila, nagkaroon sila ng malaking pagtitipon at kapulungan para pag-usapan ano yung dapat gawin ng mga Hudyo at hindi mga Hudyo. Bakit po? Dahil hindi nila kaya mag-isa. The Holy Spirit moves in the corporate church. We need one another. But what the Holy Spirit will do and reveal, who is Jesus, what He has done, and how you can be saved. We need the Holy Spirit. We need the church. We need the Word of God. So that being said, meron po ba tayo mga katanungan po nitong hapon? Yes. Just to clarify, about the 24 elders, sabi mo, I don't know, sabi mo, you don't know, right? You don't know. Not 100% sure. Oh, okay. Yeah. With the 24 elders, the reason why we cannot say with 100% certainty at kung bakit bahagi din po siya dito sa section 7. Kasi sa pag-aaral po natin ng Revelation, I'm excited, pero when we get there, may mga ibang views. There's a view where yung 24 elders represent 12 of the Old Testament saints and 12 of the apostles sa Bagong Tipan. Meron naman mga Kristiyano paniniwala, they refer to angels. Meron naman naniniwala that they represent just a mixture of anyone. So it's just really hard to figure out. Yan yung binabanggit po sa section 7 na mahirap intindihin with certainty. Pero ang mensahe ay malinaw pa rin. There are 24 na nagpapasalamat sa Diyos. Yun ay malinaw. But who they are individually, it's not clear. It's not clear. Okay? Anyone else? May mga katanungan? Okay.